Hola mga sis! Good morning! Ito na nga pala yung pangalawang araw namin dito sa Italy. Pangalawang araw at last day na din. Gumising nga pala kami ng alas 9 ng umaga. Kasi yung check out namin dito is alas 11. Nag-breakfast muna nga kami saglit at nag-prepare na rin para umalis. Outfit check muna pala tayo. Kung dati na kayo nanonood ng mga vlogs ko, maaalala nyo kung saan ko binili tong damit na to. Sa mga hindi nakakaalam, sa Shein ko nga pala binili to. Kung kahapon naka-white ako, ngayon naka-white na naman ako. Sa Vatican nga pala kami pupunta ngayon. And siguro pupunta na rin kami sa katabi niyang church. Nag-Uber na nga lang kami papunta doon para mabilis. Sayang kasi yung oras pag nag-metro pa kami kasi hahanapin pa namin. Tignan nyo mga sis, parang Spain lang din ang Italy. Ipapakita ko sa inyo yung mga dadaanan namin. Andito na nga po pala kami sa Vatican. Ang saya kasi pinapangarap ko lang talaga tong puntahan dati. Ngayon, nandito na ako. Sobrang haba ng pila papasok sa loob ng museum. Pagkadating nga namin dito, hindi namin alam kung paano papasok dun sa loob. Kaya nagtanong-tanong na lang muna kami. Sabi nitong lalaki, yung mga nakapila dun sa may mahabang pila, kalahati lang daw ang bayad. Pero kailangan mo maghintay. Mini-minimize kasi nila yung mga taong papasok sa loob. Yung ticket naman na hindi mo na kailangan maghintay ay 45 euro per head. And then, kung gusto mo naman ng tour guide ay nasa 75 euro per head. Hindi na nga muna kami bumili ng ticket kasi bigla kaming nagutom. Magbe-breakfast muna kami dito sa cafeteria sa tapat mismo ng Vatican Museum. Pero good luck na lang sa magiging bills namin kasi alam ko may kamahalan dito. Good luck sa aking bossing kasi siya daw ang magbabayad ng food namin ngayon. Ito na nga pala yung in-order niya, 2 kape at saka 3 order ng tinapay. Tignan nyo naman si madam, nasa loob naka-shades pa. Sorry naman, nakalimutan kong tanggalin, kayo naman. Ayan na nga po at tinanggal ko na. Yung kape nga pala nila dito ay sobrang pait. Para siyang kaping barako. Nakailang lagay na nga ako ng sugar pero ganun pa rin. Sobrang pait pa din. Pero masarap siya ah. Pagkatapos nga namin kumain, pumunta naman kami dito sa bilihan ng ticket. Sabi ko, dito na lang kami bibili sa may pesto para mas safe. Kesa dun sa mga taong nag-o-offer ng ticket sa labas. Katapat lang din pala to ng mismong museum. Ito na nga po at nakabili na kami. Nagbayad kami ng 90 euro para sa 2 tao. Bago ka nga pala makapasok sa loob ay dadaan ka muna sa maraming bantay. Meron din pala silang scanner. Kailangan mo munang padaanin sa scanner ang mga gamit mo. At meron din pala silang mga iwanan ng mga bags, katulad ng mga backpack. Pero yung mga personal bags ay hindi nila tinatanggap. Pagpasok mo sa Vatican Museum ay ito agad ang unang bubungad sa'yo. May bangka nga pala dito na ginamit pa ata nung unang panahon na may hagdan siya paikot. Pero hindi kami gumamit ng hagdan, gumamit kami ng escalator paakyat. Alam nyo naman siguro mga sis na pag tumatanda na ay mabilis nang sumakit ang mga tuhod. 16 chapels pala yung pwede namin pasukan. Hindi ko naman din alam yung mga history nila. Kaya hindi na lang muna ako magsasalita mga sis. I-enjoy nyo na muna yung mga view. Para kahit nasa malayo kayo, para na rin kayo nakapunta dito. Ang ganda ng kisame. Ang daming painting.
Hindi ko alam kung nakailang chapels na kami pero pagod na talaga kami. Kaya nag-decide kami na lumabas na lang. Hindi na lang namin tinapos yung 16 chapels. Bago nga pala kami lumabas, bumili muna ako nitong magnet ni Pope para may remembrance ako galing Italy. Medyo natagalan nga lang ako sa pamimili kasi lahat maganda. Dito talaga ako na-amaze sa pagkagawa ng hagdan na to kasi tignan nyo naman sobrang ganda niya. Ito na nga pala yung last view na ipapakita ko sa inyo kasi lalabas na kami. Pagkalabas nga namin ay nagutom na kami at ito may nakita kaming ice cream, bumili na kami agad. Ito kasing kasama ko ay nagtuturo na naman kasi paborito niya yan. Edi wow. Susunod naman ay pupunta kami sa St. Peter Basilica. Dito nga kami dumaan sa right side ng museum at tignan nyo naman mahaba pa rin yung pila. Hindi ko nga rin alam kung bakit basa tong daan dito. Dito sa daan nakakita nga kami ng pwedeng inumin na tubig. At dahil nga mahilig sa sombrero tong kasama ko, ibinili ko siya ng sombrero na may nakasulat na Vatican. At tignan nyo naman, tuwang-tuwa ang bata. Habang naglalakad nga kami ay tinawag kami ng isang Pinoy para bumili ng mga souvenirs na tinitinda nila. Syempre, kababayan natin yan kaya pinagbigyan namin sila kahit nakabili na kami ng mga souvenirs kagabi. Hello po. Dito po kayo nag-work, no? Dito po kami. Anda, panlabas siya, panloob ako. Ah, sige po. Mag-hi po kayo. Hello po. Masarap ang buhay kung kontento ka na sa Katulad kung ko. anong meron ka. Mission in Spain. Mission. Hello. Umiyak ako. Ay, hello po. Proprietaryo. Tsaka yung lalaking nasa loob, asawa. Ah, Bawa, pinipili ka. hello. Ang mga Pinoy. Pinoy sa Italy. Tapos, yun ang may-ari. Ah, ito po. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dun sa store kasi alam ko nagtatrabaho pa yung mga Pinoy na namit namin doon. Para po kay kuya at nanay na namit namin doon. Hello po. Andito na nga pala kami sa St. Peter Basilica. At tignan nyo naman, napakaganda dito. Hindi na nga pala kami papasok sa loob ng church kasi mahaba ang pila. Kaya dito na lang muna kami sa labas mag-i-stay. Baka pag pumasok pa kami at pumila ay matatagalan na kami. Hapon na din kasi at hindi pa kami nagla-lunch. Pagkatapos nga namin dito ay kakain kami ng lunch sa Jollibee. May mga nagsasabi kasi na mas masarap ang Jollibee dito kaysa doon sa Madrid. Kaya gusto naming subukan at papatunayan kung mas masarap nga ba ang Jollibee dito kaysa sa Madrid. Medyo mahaba na nga tong vlog ko na to kaya magpapaalam muna ako sa inyo. Sa next vlog ko ay dadalhin ko kayo sa Jollibee dito sa Italy. Bye bye! I love you all!